Hinamak na manugang. Kabanata 586. Tanging si Ang Shanming lamang ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at malungkot na sinabi, "Lahat, huwag magpalinlang kay Dixon na ito. Alam ko na siya ay may isang uri ng Maotian magic na tinatawag na obscure magic. Ito ay partikular na ginagamit upang lituhin ang mga mata at linlangan ang mga tainga." Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumagsak ang malakas na ulan mula sa langit. Isang napakalaking alon ang tumaas mula sa dagat at sumugod sa dalampasigan. Isang malaking alon na kasing taas ng isang maliit na bundok ang sumugod papunta sa baybayin ng may napakalakas na momentum. Ang natulala na karamihan ay agad na naging gulo. Darating ang napakalaking alon. Babahain ang minahan. Delikado. Dodge it. Agad na sumigaw si Ang Shanming. Lahat, huminahon. Kahit gaano pa kalaki ang alon, haharangyan ito ng dam. Tumayo si General Ang Shan sa mataas na lugar at nakakunot ang noo habang nakatingin sa paparating na alon. Malamang naapektuhan siya ng sama ng panahon. Ang malaking alon na ito ay mas malaki pa kaysa sa mga nauna. Para itong puting kabayo na tumatakbo patungo sa dalampasigan. Boom! Isang malaking alon ang hamampas sa dalampasigan at agad na gumuho sa dam. Agad na umagos ang tubig dagat sa minahan. Ang dam na nilikha ng malaking halaga ng pera ay kasing babasagin ng buhangin sa harap ng malaking alon. Nadurog agad. Ang isang malaking halaga ng tubig dagat ay lumundag sa minahan at nagpadala ng bumuhos sa minahan. Wala pang ilang segundo, ang paligid ng minahan ay naging parang fish pond, isang pool ng tubig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni John. Mabilis na tinulungan ni Ang Shanming ang kanyang kaibigan. Masyadong malaki kasi ang alon sa pagkakataong ito. Kahit ang dam ay hindi mapigilan. Tama, ngayon lang siguro gumamit ng demonyong salamangka si Alex Dixon, kaya naman may napakalaking alon. Nagdilim ang mukha ni Ang Shancheng, at malamig siyang napag-alitan, marunong kang magsisisi. Nabahaman ang ore vein o hindi, dapat mong sisihin si Mr. Dixon. Ang Shanming said disapprovingly, kung talagang may kakayahan siya, bakit siya umalis ng ganoon na lang? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muling dumating ang pangalawa. Ang alon na ito ay mas mataas pa kaysa sa nakaraang panahon, sa kabuuan ay 7 hanggang 8 metro. Nagbago ang ekspresyon ng karamihan, at lahat sila ay umatras. Kung ang ganoong kalaking alon ay dumaong sa dalampasigan, kahit isang maliit na sasakyan ay tanggihan sa dagat, lalo na ang mga tao. Henry Ang Shan, delikado ang lugar na ito, umalis ka agad. Agad na sumigaw ng malakas ang kanilang bodyguard, na tinakpan si General Ang Shan habang siya ay umatras. Nagbago din ang ekspresyon ni General Ang Shan. Agad siyang tumalikod at umalis. Pero paano nanalo ang lakas ng tao laban sa langit? Ang malaking alon ay dumating ng napakabilis, at sa loob lamang ng ilang segundo, narating na nito ang pampang, galit na umaatungal habang ito ay humahampas sa mga tao sa dalampasigan. Huli na para umatras. Ang mga tao ay sumigaw sa alarma habang sila ay tumakbo para sa kanilang buhay sa ilalim ng alon. Naging berde ang mukha ni Ang Shancheng at nagmamadaling nagtago sa likod ng malaking bato, nagdadasal na sana ay makatakas siya. Ngunit ayon sa malaking alon na ito, hindi bababa sa bahagi ng mga tao ang matatenggay. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang malalaking alon ay biglang hinaranggan ng hindi nakikitang pader. Ang dam sa hindi kalayuan ay agad na nilunod ng napakalaking alon. Maging ang tricycle sa likod ng dam ay itinapon sa bangin na parang papel at naging tambak ng scrap metal. Ang buong minahan ay naging malawak na karagatan. Tungkol naman sa malalaking alon, bago nila marating ang sugal na bato na nahawakan ni Alex Dixon kanina, bigla silang nanghina, hindi nakatawid sa batong iyon. Natigilan si Ang Shancheng sa kanyang nakita. Tumayo siya mula sa likod ng batong pinagtatagwan niya at bumulong, di ba teknik ni Master Dixon? Isa pang malaking alon ang dumating, ngunit ito ay naharang muli ng bato na sugal. Umungol ito at bumalik sa dagat. Kahit isang patak ng tubig ay hindi makatawid sa hangganan ng sugal na bato. Nakakarang lahat sa labas. Biglang tumahimik ang mga tao. Natarante silang lahat na nakatingin sa bato.
Umikot ang ibabaw ng dagat. Sunod-sunod ang mga alon. Ang minahan sa tabi nito ay naging malawak sa karagatan. Gayunpaman, ang bato sa pagsusugal na iyon ay parang isang gwardya, na sinusunod sa mga alon na hampasin ito ng sunod-sunod. Anuman ang mangyari, hindi kayang sumisid ang dagat sa likod ng batong sugal. Ang mga tao ay nanunood sa takot, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Sa katahimikan, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Natatakot akong si Master Dixon ang tama. Siya ang tunay na master. Tuldok. Ang isang dam na may daan-daang milyong metro ng cultivation base ay parang basura lang. Si Master Dixon ay isang heavenly god. Tama ang sinabi niya. Talagang mahiwaga ang batong ito. Malungkot ang mukha ni General Angshan, at ang panghihinayang sa kanyang puso ay nasa sukdulan nito. Talagang pinaalis niya ang isang makalangit na Diyos ng ganoon lang. Dapat malaman ng isang tao na nakakita lamang siya ng isang mahusay na master tulad ni Alex Dixon. Kung susukitin ng mga martial guard ang kakayahan ni Alex Dixon, katumbas lang siya ng kanyang hukbo na 100,000. Tumingin si Ang Shanming sa gumuhong dam, pagkatapos ay tumingin sa mga batong nagsusugal. Nakabuka ang kanyang bibig, at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Galit ang mukha niya at ayaw ng puso niya. Tumingon siya at sinabing, "Tay, ang dambuhalang alon na ito ay nilikha ni Alex Dixon." Ito ang kanyang masamang sining. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, itinaas ni General Angshan ang kanyang ulo na may madilim na mukha. Bigla niyang itinaas ang palad niya sabay hampas ng malakas sa mukha niya. Tatay! Takot na takot si Ang Shanming kaya napasigaw siya sa gulat. Si General Angshan ay parehong galit at galit. Pinlano niyang imbitahan si Alex Dixon para subukan kung talagang kasing lakas ng sinabi ni Wu Jiting ang lalaking ito, at gusto niya itong kaibiganin. Pero sinong mag-aakala na magbabago ang isip ng kanyang bunsong anak at masisira ang kanyang plano? Sinampal siya ni General Angshan, ngunit akmang hahawakan na ng kanyang malaking kamay ang mukha ni Ang Shanming, tumigil ito. Sa sobrang takot ni Ang Shanming ay naging berde ang kanyang mukha, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Kunin mo ang kaibigan mo at mawala ka. Ibinaba ni General Angshan ang kanyang kamay. Sa huli, hindi niya sinampal ang pinakamamahal niyang bunsong anak. Malamig niyang tiningnan si John na may madilim na mukha. Ang taong ito ay gumugol ng bilyon-bilyong metro para magtayo ng walang kwentang dam. Kung hindi dahil kaibigan siya ng kanyang bunsong anak, pinatay niya agad ang basurang ito. Natakot si John, ngunit pinilit pa rin niyang kumalma at sinabing, "General Angshan, marahil ang dam na ito ay hindi sapat na malakas. Basta't bigyan mo ako ng 1 pang bilyong metro ng ginto, masisiguro kung makakagawa ako ng mas malakas na dam." Nang matapos siyang magsalita, tumingin kaagad si General Angshan sa kaliwat kanina niya. 12-12 ng mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ay agad na naglabas ng kanilang mga baril sa kanilang mga bulsa at itinutok ito sa ulo ni John. Itinutok ng itim ng nguso ng baril, si John ay natakot kaya nanghina ang kanyang mga paa. Hingal na hingal siya at bumagsak sa lupa, puno ng takot ang mukha. Natakot din si Ang Shanming. Ang kanyang ama ay karaniwang nagmamalasakit sa mukha ng kanilang mga kapatid at hindi madaling magalit sa kanilang mga kaibigan. Pero ngayon, galit na galit ang kanyang ama. Baka barilin pa niya si John on the spot. Sigaw ni General Angshan na may madilim na mukha. Itapon ang dayuhang ito sa airport at hayaan siyang makaalis sa Mian Realm. Kung maglakas loob siyang humakbang sa Mian Realm sa buhay na ito, barilin siya hanggang sa mamatay. Maliit na bagay pa rin kung ang 1 bilyong migintong barya ay mauubos. Gayunpaman, kung napalampas niya ang isang makapangyarihang kaalyado tulad ni Alex Dixon, ito ang magiging kabiguan sa kanyang buhay. 2 bodyguard ang sumugod at binuhat si John, na nakahiga sa lupa, at kinaladkad siya palabas ng karamihan. Sa sobrang takot ni John ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Siya ay kinaladkad palabas na parang patay na aso, nag-iwan ng mahabang bakas ng tubig sa lupa. Ang Shanming ay walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Pinagmasdan niya lang ang kaibigan na hinihila palayo. Sa oras na ito, kinalma ni Ang Shancheng ang kanyang sarili at sinabing, "Tay, pumunta na si Master Dixon sa lugar ng baha.
Dapat tayong pumunta at anyayahan siyang bumalik. Baka makakarating tayo sa tamang oras. Tumango si General Angshan at lumingon kay Angshan Ming at sumigaw, "Sumunod ka rin sa akin." Pumunta, saan? Puno ng takot ang mukha ni Angshan Ming. Sasamahan kita para humingi ng tawad kay Master Dixon. Kabanata 587. Pahina ng palakas ang ulan. Tinawid na ni Alex Dixon ang channel habang nakatayo sa Water Phoenix. Nang makarating na sila sa pier, unti-unting lumipad pababa ang Water Phoenix, at unti-unting lumiit din ang laki nito. Sa huli, naging kasing laki ito ng paboril at tuloy-tuloy na huminto sa pier. Isang hakbang pasulong si Alex Dixon at ang Water Phoenix ay agad na naging pool ng malinaw na tubig at nawala. Ang Mamba Peninsula ay isang tourist attraction at ang pier ay isa ring lugar upang panuurin ang pagtaas ng tubig. Sa pier, marami ring mga dayuhang turista ang nanunood ng tubig. Nang makita nila si Alex Dixon na naglalakad sa tubig mula sa malayo, laking gulat nila na halos malaglag ang mga eyeballs nila. Nang si Alex Dixon ay tuloy-tuloy na humakbang papunta sa pantalan, ang mga tao ay natigilan na. May bumulong Diyos ng dagat. May gumuhit ng krus sa kanyang dibdib. May isang taong tumingin kay Alex Dixon na may panatikong ekspresyon, iniisip na siya ay isang Diyos na bumaba sa mortal na mundo. Mayroon ding kinuha ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagkuha ng mga larawan para i-record ang eksenang ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na lumapit kay Alex Dixon. Naglakas loob lamang silang manood mula sa malayo na may paghangang mga tingin. Diretso ang tingin ni Alex Dixon at naglakad palabas ng pantalan. Saan man siya dumaan, ang karamihan ay nagbukas ng landas at magalang na pinadaan siya. Maya-maya, mabilis na lumabas ng pier si Alex Dixon at iniwan ang grupo ng mga dayuhan na nakatingin sa kanya ng may paggalang. Maaari siyang sumakay sa Water Phoenix at lumipad pabalik sa Jinling City. Gayunpaman, mayroong maraming ruta ng paglipad sa kalangitan. Kung talagang ginawa niya yon, baka madiskubre siya ng mga pasahero sa eroplano. Higit pa rito, madaling matukoy siya ng mga satellite sa Yanxia Country. Kung nalaman ng mga karanasan na departamento na siya ay nakatayo sa isang Phoenix lumilipad laban sa hangin, malamang nasasabog ang mga nakatataas na bayad. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi pa rin niya magawang maging invisible. Gayunpaman, kung naabot niya ang kalagitnaan ng yugto ng core formation, kahit na lumipad siya sa himpapawid, kahit na hindi siya naging invisible, maaari pa rin siyang lumikha ng isang layer ng barrier sa paligid ng kanyang katawan upang harangan ang satellite detection. Huminto na ang ulan. Pumasok si Alex Dixon sa isang 5-star hotel at ginamit ang Eagle language para magtanong tungkol sa flight. Nagplano siyang mag-book ng flight ticket pabalik. Gayunpaman, ang pinakamabilis na flight na mahahanap niya ay sa tanghali bukas. Naisip ito ni Alex Dixon at nagpa siya na mag-overnight sa Manhong. Kinabukasan, sasakay siya ng international flight pabalik sa Jinling, kaya hiniling niya sa front desk na mag-book ng kwarto. Nasa itaas na palapag ang kwarto. Naglakad si Alex Dixon sa bintana sa ika-25 na palapag at tumingin sa ibaba. Kung ikukumpara sa Yangmang City sa kabila ng straits, mas maraming dayuhang turista at turista ang Manhong Peninsula, kaya mas magulo ang seguridad. Upang matugunan ang industriya ng turismo, mayroong maraming mga kasino, taglamig, at mga bahay ng pagsusugal. Napansin ni Alex Dixon na mayroong isang uri ng kasino. Ang pasukan ay pininturahan ng mabangis na mga hayop at magagandang babae, at ang seguridad ay napakahigpit. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, gaano man kataas ang kanyang kultibasyon, hindi niya alam kung paano magsalita sa Myanmar. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat dito, kaya bumalik siya sa kanyang silid upang magnilay at hayaang dumaloy ang espiritong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang espiritu ng tubig ay tila naramdaman ang daloy ng pagtaas ng enerhiya sa kanyang dantian, at nakatulong din ito sa kanya na dalisean ang mga enerhiya at itapon ang dumi. Tuldok. Habang nakaupo si Alex Dixon upang magtanim, 12-dosenang mga helicopter ang dumating mula sa dagat at huminto sa isang nakal ang landing pad.
Ang mga tanod na namamahala sa pagbabantay sa helipad ay agad na nagtungo para salubungin siya ng may paggalang. Bumaba si General Angshan mula sa helicopter na may malalaking hakbang. Malungkot at malamig ang kanyang mukha, na sinundan ng nalulungkot na si Angshan Ming. Si Angshan Cheng at ilang magagandang babae na may ghost mask sa kanilang mga mukha ay pawang kanyang mga asawa. Karaniwan, maliban sa mga pangunahing kaganapan tulad ng mga balita at pagtitipon, ang Angshan clan ay lumitaw sa publiko. Ang mga gwardya ay nasa takot at kaba, iniisip na may malaking nangyari. Mabilis na naabutan ng isang gwardya at nagsumbong kay Angshan Cheng sa mahinang boses. Saglit na natigilan si Angshan Cheng, pagkatapos ay sinabi kaagad kay General Angshan, "Itay, ang kapitan ng garrison sa paliparan ay nagulat lang sa akin na may kakaibang nangyari sa isla kanina. Maraming turista ang nakakita sa Diyos ng dagat na nakatapak sa isang phoenix at bumababa mula sa langit ngayon. Maraming tag-aron ang dumating sa pinangyarihan at lumuhad upang sambahin ito, na nagsasabing lumitaw ang Diyos ng dagat. Hehe, pandaraya lang. Itong si Dixon na ito ay may alam lang na mahiwagang sining. Karapat-dapat ba siyang tawaging Diyos ng dagat?" Bumulong si Angshan Ming sa mahinang boses na may malungkot na ekspresyon. Kahit kanina lang hinarang ni Alex Dixon ang mga alon, nakaramdam pa rin siya ng galit sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Alex Dixon, nakaharang sa alon ang matalik niyang kaibigan na si John kahit paayusin niya ang 7 bilyong Migol Dam. Kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Ang malalaking alon ngayon lang siguro ang dulot ng batang ito. Tumango si General Angshan at inutusan ang mga tanod na hanapin ang mga baka ni Alex Dixon. Personal niyang dinala rito ang kanyang pamilya para humingi ng tawad kay Master Dixon. Maya-maya, lumitaw si General Angshan sa harap ng silid ng hotel na tinutuluyan ni Alex Dixon. Lahat ng mga empleyado ng hotel, kabilang ang presidente, ay nagmamadaling pumunta. Daan-daang tao ang magalang na nakatayo sa magkabilang gilid ng koridor, sa takot at kaba sa pagdating ng Angshan clan. Maraming empleyado ang nagulat. Ang silid na ito ay halatang inookupahan ng isang ordinaryong binata. Anong uri ng background ang mayroon ng taong ito kung kaya't ang Angshan clan ay nagpapadala ng lahat ng kanilang mga tao upang hanapin siya sa isang seryosong paraan? Inayos ni General Angshan ang kanyang damit at kumatok sa pinto. Bago dumampi ang kamay niya sa pinto, narinig mula sa loob ang mahinang boses ni Alex Dixon. "General Angshan, mangyaring pumasok." Pagkatapos ng lock ng pinto ay gumawa ng isang pag-click sa tunog, at isang crack ang lumitaw sa pinto mismo. Natigilan si General Angshan. Hindi kaya may banal na plano ang Master Dixon na ito. Alam niya talaga na siya yon. Agad niyang itinulak ang pinto ng may paggalang at malalaki ang hakbang na pumasok. Naka-cross-legged si Alex Dixon sa kama. Ang enerhiya ay umikot na sa kanyang katawan para sa isang buong ikot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at walang ekspresyon na tinitigan ang pamilya. Noong naglilinang siya ngayon, sa tulong ng espiritual na enerhiya ng water spirit, tinakpe ng spiritual sense ang nakapalibot sa daan-daang metro. Alam niya ang bawat galaw ng Angshan clan tulad ng likod ng kanyang kamay. Agad na lumakad si General Angshan at taimtim na sinabi, "Master Dixon, nasaktan kita ngayon. Kapabayaan ko, at dinala ko ang aking pamilya dito para humingi ng tawad kay Master Dixon." Pagkatapos sabihin niyon, humakbang siya pasulong at mataimtim na yumuko kay Alex Dixon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, si General Angshan, na itinuring na isang makalangit na Diyos ng mga lokal, ay talagang yumukod ng 70 degrees sa isang binata na may ordinaryong damit. Natigilan ang mga tao sa likod niya. Ano ang pagkakakilanlan ni General Angshan? Para siyang Diyos ng digmaan sa buong estado ng Mian. Maging ang hari ay gumagalang sa kanyang harapan. At talagang yumuko si General Angshan kay Alex Dixon sa harap ng lahat. Ang pagkakakilanlan ng binatang ito ay sadyang hindi maarap. Natigilan din si Angshan Ming. Naisip niya na sa katayuan ng kanyang ama, basta-basta na lang siyang magsabi ng sorry kay Alex Dixon. Sinong mag-aakala na yuyuko talaga ang kanyang ama kay Alex Dixon nang walang pakialam sa kanyang mukha?
Malungkot niyang tiningnan si Alex Dixon, ngunit pinipigilan pa rin siya ng galit. Walang pakialam ang mga mata ni Alex Dixon. Sinulyapan niya si General Angshan, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Gumuhit ako ng isang tigil na anting-anting sa sugal na bato. Una, nangako ako kay Angshan Cheng na hindi ko sisirain ang aking pangako. Pangalawa, kung ano ang minahan, ay ang mga Monero ay mawalan ng trabaho, at makakaapekto ito sa kabuhayan ng mga tao." Tama si Master Dixon. Napanatili pa rin ni General Angshan ang kanyang postura sa pagyuko. Ang puso ni Master Dixon ay nakatali sa buhay ng mga tao. Hindi ako makapagpasalamat sa kanya, ngunit umaasa pa rin akong makabawi sa aking pagkakamali ngayon, humingi ng tawad kay Master Dixon, at ipahayag ang taos-pusong pasasalamat ng mga tao ng Angshan Clan at Yangmeng City. Sinsero ang tono niya at nanginginig na siya, pero dahil wala namang sinabi si Alex Dixon, hindi niya idiniretso ang likod. Pagkatapos sabihin niyon, lumingon si General Angshan at sumigaw, "Halika rito," lumuhad at humingi ng tawad kay Master Dixon. Dad. Nag-iba ang mukha ni Angshan Ming. Siya ang mataas at makapangyarihang young master ng Angshan Clan. Hindi na niya kailangan pang lumuhad at humingi ng tawad kay Master Dixon. Lumuhad sa isang sibilyan. Kabanata 588. Nagdilim ang mukha ni General Angshan, at isang mabangis na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang inag ang puso ni Angshan Ming. Alam niyang galit na galit ang kanyang ama. Wala siyang choice kundi kumagat ng bala at pumunta sa unahan. Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon at nag-aatubili na sinabi, "Master Dixon, wala akong alam sa arts. Hindi kita naintindihan. Patawarin mo ako." Lumakad din si Angshan Cheng at lumuhad. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Master Dixon. Inimbitahan kita kay Yang Ming, ngunit nagkamali ka. Kasalanan ko ito. Sana ay tanggapin ni Master Dixon ang aking paghingi ng tawad." Pagkatapos sabihin niyon, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagbigay ng isang malalim na yumuko bilang lokal na paghingi ng tawad. Kumunot ang noo ni Angshan Ming at hindi napigil ang imulat ang mga mata. Masyadong katawa-tawa itong kuya niya. Karaniwan siyang hindi mapagmataas, ngunit napakagalang niya sa harap ni Alex Dixon. Hindi niya talaga alam kung anong ecstasy soup ang kinain niya, pero nagbago ang isip niya. Nagmamadali rin ang ilang babae sa likod niya at magalang na lumuhad sa likuran niya. Nagmamadali ring lumuhad ang grupo ng mga gwardya sa labas ng pinto. Para naman sa president, manager, at iba pang senior executives ng hotel, hindi nila inaasahan na luluhod talaga ang maladyos na Angshan Clan at hihingi ng tawad sa isang ordinaryong kabataan mula sa ibang bansa. Lahat sila ay nabigla sa kanilang mga puso at mabilis na sumunod. Maging ang malalaking putok ay lumuhad. Paano pa sila maglakas loob na tumayo? Wala pang kalahating minuto, sa harap ni Alex Dixon, napakaraming tao ang nakaluhod. Mula sa silid ng hotel hanggang sa koridor, higit sa 100 tao ang nakaluhod sa maayos na paraan. Si General Angshan lang ang nakayuko habang nakababa ang dalawang kamay. Sinulyapan niya ang mga ito at saka madalas tumango. "Kayong lahat, bumangon na kayo." Nakahinga ng maluwag si General Angshan at magalang na tumayo. Natahimik ang mga tao, walang lakas ng loob na magsalita. Naka-cross-legged si Alex Dixon sa kama at sinabing, "Boss Angshan, kung mayroon kang gustong pag-usapan sa akin, maaari mong sabihin sa akin ngayon." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, si Angshan Ming ay natigilan, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Itong si Dixon. May mind reading din kaya siya? Hindi, alam pa niyang may hiling sa kanya ang kanyang ama. Umiti si General Angshan at sinabing, "Si Master Dixon ay talagang isang Diyos. Hindi ako nang ahas na magtago ng anuman sa iyo. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, pumunta ako dito sa pagkakataong ito. Mayroon akong isang mapangahas na humiling. Gusto talakayin ko ito kay Master Dixon." "Ano ito?" "Master Dixon, ngayon mo lang nakita sa harap ng minahan. Kahit isang suntok ay hindi nakayanan ng mga tauhan ko," sabi ni Wang Yao. "Sila ang mga elite na bodyguard ng martial guards ko, pero kung ikukumpara sa iyo, magkaiba sila ng ulap, at puti ay hindi nila kayang abutin kahit isang maliit na alikabok sa ilalim ng iyong mga paa."
Napailing si General Angshan at napabuntong hininga nang sabihin niya ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at sinabi, nakakatawa na ang Angshan clan ko ay nasa digmaan sa buong buhay ko, ngunit sa aking henerasyon, ito ay tumanggi. Nasaksihan ko ang banal na hitsura ni Master Dixon, at ako ay lubos na humanga. Maaari ko bang tanungin si Master Dixon para manatili dito ng ilang araw at turuan din ang mga nasasakupan ko ng martial arts? Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ibig mong sabihin gusto mong tulungan kitang sanayin ang mga lalaki mo. Ang Angshan clan ay isang namamanang sistema ng pag-atake, at ang mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ay hindi maliit na bilang. Mag-aaksaya ng maraming oras upang sanayin siya sa 10,000 o kahit na daan-daang libong pribadong miyembro ng koponan ng armed forces. Mabilis na sinabi ni General Angshan, karaniwang kailangang mag-cultivate si Master Dixon, kaya hindi ko hahayaang mag-aksaya ka ng sobrang lakas. Responsibilidad mo lang na sanayin ang mga pribadong bodyguard ko. 2 o 300 lang sila. Ang mga bodyguard na ito ay isang elite. Para silang matalas na talam na pumuprotekta sa katawan ko hanggat may natutunan sila kay Master Dixon, hindi nila ako masisira. Sa oras na ito, magalang ding sinabi ni Angshan Cheng, Master Dixon, ang pangunahing pinagmumula ng kita ng Angshan clan ay ang minahan ng jade, minahan ng ginto, at maliit na bilang ng mga mamahaling minahan ng metal. Gayunpaman, marami sa mga minahan ay nasa malalim na kabundukan, at talamak ang mga bandido sa kabundukan sa taong ito, may 3 kaso ng pag-agaw ng mga truck sa pagmimina. Maliit na bagay ang mawalan ng pera, ngunit ang kabilang partido ay kakaibang mabangis. Hindi lamang marami ang kanyang napatay na mga gwardya ng karwahe, ngunit halos kidnapin pa niya ang kanyang ama. Karaniwang hinaharas nila ang mga taga-bundok. Ninanakawan nila ang iba ng kanilang mga gamit, ang grupong ito ng mga napakatuso ng mga bandido at ang mga bodyguard ng kanyang ama ay walang karanasan at maraming beses na nilang binugbog kung kaya't umaasa ang aking ama na bubuti ang lakas ng mga bodyguard at matalo ang lahat, mga bandidong ito. Namumuno lang sa mga tulisan. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na may mga bandido sa Immortal Mountain ng Mian Realm. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi nangyari sa Yangtze sa mga nakaraang taon. Iilan lang ang insidente ng petty theft, tulad ng pagnanakaw ng telepono ng biyenan sa bus. Nakita ni General Angshan ang kanyang kalmadong ekspresyon at mabilis na sinabi, Master Dixon, tinulungan mo akong pamahalaan ang minahan sa tabing dagat. Naplano ko na bigyan ka ng isa sa mga bagong natuklasang minahan ng jade. Ang minahan ng jade na ito ay nasa rehiyon din ng Mankong, lumang hukay na ito. Nang matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Angshan Cheng, at hindi niya maiwasang sabihin. Tai, napakamahal ng minahan ng jade na ito, at higit sa 5 bilyong metro ang halaga ng ginto sa darating. Di ba sabi mo ibibigay mo sa akin? Shut up, wala kang karapatang magsalita dito. What was an old mine? Nakita na ni Master Dixon ang lahat. Kung tinanggap niya ito, that's giving face to the Angshan clan. Galit na galit si General Angshan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinigawan si Angshan Cheng, ilabas mo ang iyong kapatid. Huwag mong istorbohin ang pag-uusap namin ni Master Dixon. Aming, sumama ka sa akin. Sigaw ni Angshan Cheng na may madilim na mukha. Labis na ayaw ni Angshan Ming, ngunit nakadikit lamang ang kanyang mga ngipin at lumabas. Pagkalabas nilang dalawa, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si General Angshan at tumalikod upang humingi ng tawad kay Alex Dixon. Master Dixon, sorry for making you laugh. Masyadong spoiled itong anak ko mula pa noong bata pa siya. Ngayong malaki na siya, hindi na talaga siya marunong umasal ng maayos. Nagsisi pa nga akong pinapunta siya sa ibang bansa. Hindi man lang nakukuha ang kanyang graduation certificate pagkatapos ng 4 na taon ng pag-aaral. Siya ay parehong galit at walang magawa. Usually, sobrang spoiled niya ang anak niya. Ngayon, ang batang ito ay walang batas at walang kontrol. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin kapag gumagawa ng mga bagay. Wala pa siyang kalahating kasing galing sa kapatid niya. Tila naramdaman ni General Angshan na nalantad ang kanyang emosyon. Agad siyang umubo at nakangiting sinabi,
Master Dixon, kung maaari kang manatili ng ilang araw, mas magiging ligtas din ako. Ang damdaming ito ay iniingatan sa puso ng angkan ng Angshan. Sa hinaharap, kung kailangan ni Master Dixon ng anuman mula sa Angshan clan, kailangan lang niya, kahit saan ako pumunta, dadalhin ko ang mga tauhan ko para tulungan siya. Bumaba si Alex Dixon mula sa kama at nagtanong, nasaan ang mga pribadong bodyguard mo? Natuwa si General Angshan at mabilis nang umiti. Nasa Yangmeng City. Kung hindi utol si Master Dixon, magpapadala ako ng espesyal na eroplano para ipadala ka doon ngayon din. Kalimutan mo na ta. Bukas na lang natin. Sabi ni Alex Dixon. Nakapag-book na siya ng kwarto niya at binayaran hanggang bukas. Hindi siya pwedeng manatili na lang doon at i-refund ito. At saka, noong ginamit niya ang spiritual sense para matakton ang lugar, may nakita siyang kakaiba. Ang lugar na ito ay malapit sa minahan ng Jade, kaya lohikal na pagsasalita, dapat mayroong maraming mga potensyal na enerhiya. Gayunpaman, may ilang mga gusali na talagang nababalutan ng isang mabisyo na aura, at sila ay puno ng kasamaan. Mabilis na sinabi ni General Angshan, sige, hindi ko naiistorbahin pa ang pahinga ni Master Dixon. Bukas, hihintayin ko ang pagdating ni Master Dixon sa Yangmeng City. Hihintayin ko ang dalawang anak ko sa Manhong Peninsula. Kung may kailangan si Master Dixon, maaari mo siyang hanapin anumang oras. Pagkatapos sabihin niyon, pinigilan ni General Angshan ang kasiyahan sa kanyang puso at inilabas ang kanyang mga tauhan sa silid. Kabanata 589. Sa pasukan ng hotel, tinuruan ni Angshan Cheng si Angshan Ming ng leksyon. Kasama niyang lumabas si General Angshan. Tumangala si Angshan Ming at nakita siya. Hindi niya maiwasang umakyat at magreklamo. Dad, bakit ang respeto mo kay Alex Dixon? Ano na ba ang status ng Angshan clan natin dito? Kung gusto mong sanayin niya ang mga bodyguard, bigyan mo na lang siya ng pera. Hindi na kailangan pang magrespeto sa kanya. He's hindi Diyos. Hindi siya Diyos. Saka magpalipad ng isa para makita ko. O may kilala ka pang mas makapangyarihan. Bakit hindi mo siya dinadala dito at hatiin ang tubig dagat sa kalahati? Saway ni General Angshan na madilim ang mukha. Ito, hindi nakaimik si Angshan Ming. Not to mention find a great master, since he was born, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may humahati sa tubig dagat. Bamantong hininga si General Angshan, itinuro ang kanyang ilong at pinagalitan, pupunta si Master Dixon sa Yangmeng City bukas. Dito kayo mananatili ng iyong kapatid at samahan si Master Dixon. Huwag hayaang may mangyari sa kanya. Siya lang ang taong katulad ni Master Dixon. Siya lamang ang karapat-dapat na tawaging Diyos ng digmaan na kayang ipagtanggol laban sa libu-libong sundalo. Para kay General Angshan, ang makilala ang isang tulad ni Alex Dixon ay parang biglang nakuha ang banal na kapangyarihan ng langit. Mayroon na siyang sapat na kayamanan. Paano kung mayroon siyang dalawang minahan ng Jade? Walang pangalawang tao na katulad ni Alex Dixon sa mundong ito. Ang taong ito ay halos parang Diyos. Malabo pang ang naramdaman ni General Angshan na hindi limitado rito ang lakas ni Alex Dixon. Kung payag siya, madali niyang sirain ang buong Yangmeng City. Ang gayong tao ay ganap na hindi maaaring maging kaaway ng Angshan clan. Nakipagkaibigan lang sila sa kanya. Kung hindi, malipol ang kanilang buong pamilya, at baka mawala pa sila sa mundong ito. Naunawaan ng kanyang panganay na anak na si Angshan Cheng ang puntong ito. Si Angshan Ming lang ang hindi nakaintindi nito, at talagang nagalit ito sa kanya. Si Angshan Ming ay pinagalitan ng kanyang ama ng husto kaya hindi man lang niya maiangat ang kanyang ulo. Matapos sumakay sa helicopter ang kanyang ama at ang kanyang mga tao, sinabi niya ng may hinaing, "Kuya, hindi ko maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagputol ng dagat sa kalahati? Ito ay malinaw na pagbabalat kayo ng motion magic. Talagang naniniwala ka sa mundong ito, sino ang makakagawa ng ganoon?" Sumigaw si Angshan Cheng, iyan ay dahil ginugugol mo ang lahat ng iyong oras sa ibang bansa kasama ang iyong kapatid na babae. Hindi ka nagtatanong tungkol sa anumang bagay. Hindi ko alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Isang Diyos tulad ni Master Dixon. Natatakot ako na siya lang ang mag-isa sa mundong ito.
Tumayo si Alex Dixon sa harap ng bintana ng hotel. Ang mga spiritual senses ay nakakalat, at malinaw niyang naririnig ang pag-uusap sa ibaba. Malamig ang ekspresyon niya. Hindi niya sineseryoso si Ang Shancheng, at wala siyang pakialam dito. Ang gayong hedonistikong anak, tulad ni Mark Lewis noong nakaraan, ay palakaw lamang sa ilalim ng balon. Paano niya malalaman ang mundo sa labas ng balon? Gayunpaman, siya ay orihinal na pupunta sa Changshui County upang pamahalaan ang makamandag na uod, ngunit ngayon ay nakarating na siya sa Mian Realm. Kung tutulungan niya ang Angshan clan na sanayin ang mga bodyguard, aabutin pa siya ng kalahating buwan. Sa totoo lang, may ibang plano si Alex Dixon na tulungan si General Angshan. Napakaraming bagay na ang nagawa ni Dixon Rong nang bumalik siya sa Yan Capital, at pinalawak ni Dixon Yulong ang kanyang kapangyarihan sa ibang bansa. Bihira siyang bumalik sa imperyo sa nakalipas na 10 taon, kaya hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Kailangan niyang linangin ang isang lakas na kapantay ng kanyang sarili. Tungkol naman sa 2 jade mine na ipinangako ni General Angshan na ibibigay sa kanya, hindi ito pinansin ni Alex Dixon. Gayunpaman, kung magagawa niyang kakampi niya ang angkan ng Angshan, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang malakas na kakampi. Kung nasa ibang bansa si Dixon Yulong, lihim niyang sasanayin ang kanyang mga personal na bodyguard, at ang mga bantay ng Angshan clan sa likod niya ay magagawang alisin ang mga bodyguard ni Dixon Yulong sa isang pagkakataon. Ito ay magiging kasing walang kahirap-hirap gaya ng pagbuga ng alikabok. Nag-isip sandali si Alex Dixon at tinawag ulit si Jinling. Plano niyang sabihin sa kanyang pamilya na kailangan niyang manatili ng mas matagal. Nang makakonekta ang tawag, narinig na ang gulat na boses ni Mrs. Jane Lewis. Alex, kailan ka babalik? Ang malinaw na boses na ito ang pumukaw sa pananabik ni Alex Dixon. Kung hindi siya nangako na sanayin ang mga bodyguard ni Anshan, matagal na siyang nakabalik. Kiyayakapin sana niya ang kanyang asawa at gamulong sa maamong kabukiran. Tuwang-tuwa ang boses ni Jane Lewis habang paulit-ulit na nagtatanong. Hobby, hanggang kailan mo pa ba gustong maghintay? Ilang beses ka nang tinanong ni Nooran. Natapos mo na ba ang mga usapin mo dyan? Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, asawa, natatakot akong maghintay ka pa ng ilang sandali. Napunta na ako ngayon sa Mian Realm at hindi na makakabalik kahit sandali. Labis na nagulat si Jane Lewis. Bakit ka pumunta doon? Balita ko hindi maganda ang security doon. Ano ang pinunta mo? Asawa, ako ay. Magsasalita na sana si Alex Dixon nang magmula sa kabilang dulo ng telepono ang matalim na sigaw ni Helena. Alex Dixon, bakit ka na naman pumunta sa ibang bansa? Sa totoo lang, nagsisinungaling ka ba sa amin? Nakahanap ka ba ng ibang babae doon? Kung maglakas loob kang manggulo sa labas sa likod ng anak ko, hindi kita mapapatawad kapag ikaw, bumalik ka. Tumili si Helena na parang kinatay na manok, halos mabutas ang eardrums ni Alex Dixon. Bahagya siyang kumunat ang noo at bahagyang inilayo ang phone sa tenga niya. Isang tunog na nagmumula sa telepono. Siguradong si Helena ang kumuha ng phone sa asawa at naka-speaker mode. Malayo talaga sila sa ibang bansa. Maging ang mga ito ay hindi nakaiwas sa panunumbat ni Helena. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Nay, kung gusto kong maghanap ng ibang babae, kailangan ko bang maghintay hanggang ngayon? Isang pangungusap ang halos magalit kay Helena. Nagsimula na siyang magmura. Alex Dixon, matigas na ang mga pakpak mo. How dare you talk back to me? Bumalik ka kaagad dito, o hahanap ako ng ibang lalaki na mapapangasawa ng anak ko. Biglang lamambat ang sambat ni Helena. Nanggaling sa telepono ang walang magawang boses ni Nabienan at Albert Lewis. Alex, huwag mo nang pakialaman ang nanay mo. Nawalan siya ng pera sa mahjong nitong mga ilang araw. Wala siyang gusto. Huwag mo siyang awayin. Kunin mo na lang kalokohan ang sinabi niya. Dad, alam ko. Sabi ni Alex Dixon. Hindi niya kailangan si Albert Lewis para magsabi ng kahit ano. Itinuring na niyang baliw na aso si Helena. Unti-unting lumiit ang panunumbat ni Helena na para siyang tinulak palabas ni Jane Lewis. Maya-maya, ang humihingal na boses ni Jane Lewis ay nanggaling sa kabilang bahagi ng telepono. Itinulak ko si Mom papasok sa kwarto. Hobby,
what exactly are you doing in Neon Realm? Mabilis ding nagtanong si Albert Lewis, Alex, anong ginagawa mo ng matagal? Dad, may kaibigan po ako dito, si Wu Jiting, na kadalasang nakikipag-jade business sa inyo. May mga naranasan po siyang problema sa minahanang jade dito. Tutulungan ko po siyang tingnan. Malabong sabi ni Alex Dixon. Natural na hindi niya masabi sa kanya ang tungkol sa Angshan clan. Kung hindi, sa pagiging mahiyain ng biyenan, natakot siya na hindi siya makatulog o makakain ng payapa. Nakipagnegosyo rin si Wu Jiting sa biyenan. Ilang beses na siyang nakipagpalit ng mga jade stone, at kilala siya ng biyenan. Ang paliwanag na ito ay nagparamdam kay Albert Lewis na ito ay makatwiran, kaya sinabi niya, oh. Kaya siya. Pero, Alex, hindi ka nagpunta sa ibang bansa para tulungan si Boss Wu na tingnan ang feng shui sa jade mine, di ba? Ang biyenan ay automatikong nakaisip ng isang ideya, na nagligtas kay Alex Dixon sa hirap sa pagpapaliwanag. Kaya sinunod niya ang sinabi ng biyenan at ngumiti. Dad, it don't matter. Siya at kayo ay pamilyar sa isa't isa. Tutulungan ko siyang tingnan at pagkatapos ay babalik ako. Sige, mag-ingat ka doon. Nakahinga si Albert Lewis at pinaalalahanan siya. Nabalitaan ko na mas magulo doon. Napakalakas ng mga bodyguard ng Angshan clan. Kapag nakilala mo sila, dapat lumayo ka sa kanila. Huwag kang makisali sa mga taong ito na may mga kutsilyo at baril. Nasa ibang bansa ka. Kailangan mong mag-ingat sa lahat. Kabanata 570. Sa panahong ito, si Albert Lewis ay nasa negosyo ng mga jade antique at nakipag-ugnayan sa mga tao sa bilog na metapisika. Wala siyang pagdududa sa mga salita ni Alex Dixon habang unti-unti siyang naniwala sa kasanayan sa feng shui. Umiti si Alex Dixon at sinabing, alam ko, tatay. Nag-aalalang sabi ni Jane Lewis, hubby, nagpunta ka na naman sa feng shui. Ikaw, pumunta ka sa napakalayong lugar. Kung hindi mo ito nakitang mabuti, magkakaroon ba ng anumang problema? Dati, ayaw niyang makita ni Alex Dixon ang feng shui. Palagi niyang nararamdaman na kasinungalingan iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pangunahing bagay na inaalala niya ay ang feng shui ni Alex Dixon ay hindi gagana at magdudulot ng gulo sa ibang bansa. Kung tutuusin, nasa ibang bansa. Kung may nangyari, hindi niya ito makakasagot araw-araw. Umiti si Alex Dixon at sinabing, asawa, ayos lang. Nasa Yangmeng City ako. Kilala rin ni Boss Wu si tatay. Kilalang kilala ni tatay ang kanyang pagkatao. No way, ang layo ng tinakbo mo. Ni wala kang kakilala, ni hindi mo nga naiintindihan ang lokal na lengguwahe, sabi ni Jane Lewis. Bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon. Alright, you are in Yangmeng City. Dad, may tiyuhin ba si Lewis family na nagnenegosyo din ng jade sa Yangmeng City sa Mian State? Pwede mo ba siyang kontakin at hayaan siyang mag-alaga kay Alex? Agad namang tinanggihan ni Alex Dixon ang alok, no need. I'm doing pretty well here. Ayaw niyang malaman ng mga kamag-anak ng Lewis family ang tungkol sa kanya. Kung hindi, biglang kumalat ang balita sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, nagmamadali ring sinabi ni Albert Lewis, anak, maganda ang alaala mo. Kung hindi, halos makalimutan na kita. Tatawagan ko ang tiyahin mo na si Lewis Dauphin at hilingin kong alagaan niya si Alex. Tay, hindi na po kailangan. Mabilis na sabi ni Alex Dixon. Anak, ibigay mo sa akin ang phone book. Say, nahanap ko na. Bilisan mo at tawagan mo ako. Dad, tawagan mo ako ngayon. Yeah, no matter what, kamag-anak pa rin siya ng Lewis family. Kaya niyang alagaan siya sa ibang bansa. Nakinig si Alex Dixon sa usapan ng mag-ama sa kabilang side ng telepono at walang imot. Tila wala nang pakialam ang dalawang ito sa sinabi niya. Desidido silang maghanap ng kamag-anak na mag-aalaga sa kanya. Hindi niya alam kung sinong malayong kamag-anak ito mula sa Lewis family. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Ang biyenan ay abala sa pagtawag sa kanyang mga kamag-anak. Hinawakan ni Jane Lewis ang kanyang telepono at nakipag-chat saglit kay Alex Dixon. Ibinahagi nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Habang nag-uusap ang mag-asawa, narinig ang excited na boses ni Albert Lewis. Alex, sabi niya,
Bukas ka na lang pumunta sa bahay ng tita mo. Mas ligtas na manatili sa bahay ng kamag-anak. Aalagaan ka ng mabuti ng tita mo. Naging masaya rin si Jane Lewes. Alex, ang sabi ng tita mo ay sasanduan ka niya bukas. Diretso ka na doon. Wala akong pakialam kung sa bahay ka ng tita mo titira. Nang marinig ni Alex Dixon ang masayang boses ng biyenan, sinapo ni Alex Dixon ang kanyang templo ng masakit ang ulo. Ano pa ang magagawa niya? Kung tatanggi siya, hindi lang niya bibigwin ang magandang hangarin ng biyenan, ipag-aalala pa niya ang asawa. Umiti lang siya nang walang magawa. Naiintindihan mo, tatay. Tuldok. Pagkatapos ng tawag sa telepono, lumabas si Alex Dixon sa hotel at naglibot sandali. Nakipag-ugnayan ang biyenan kay Lewes Dauphin, isang malayong kamag-anak ng Lewes family. Matagal na niyang sinundan ang kanyang asawa sa Mian realm. Nabalitaan niyang kumita ito ng maliit na halaga sa negosyo ng jade. Gayunpaman, si Lewes Dauphin ay bihirang bumalik sa bansa. Wala siyang malapit na relasyon sa pamilya Lewes. Unti-unti, hindi gaanong nababanggit sa kanya. Kung hindi dahil sa paalala ni Jane Lewes, hindi maiisip ni Albert Lewes ang pinsan na ito. Sinabi ng kanyang asawa sa telepono na nakatira ang kanyang tiyahin sa villa at sasandoon siya sa daungan kinabukasan. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa alas 9. Paulit-ulit ding ipinaalala sa kanya ng biyenan na ang kanyang tiyahin ay isang medyo sikat na lokal na jade merchant, ngunit sinabi sa kanya ni Lewes Dauphin sa telepono na hindi siya dapat magkaroon ng anumang salungatan sa lokal na armadong puwersa. Kung kaya niyang magtago siya. Dapat niyang tiisin ang kahihiyan. Dahil ang Angshan clan ay napakalakas, ito ay katumbas ng kalahati ng isang lokal na emperador. Kung nasaktan niya ang Angshan clan, kahit ang pamilya nito ay hindi siya mapoprotektahan. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad-lakad si Alex Dixon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Angshan Cheng. Si Angshan Cheng ay nag-set up ng isang piging para i-treat siya sa isang pagkain. Sinabi niya na nag-book siya ng isang restaurant at inimbitahan lamang niya si Wu Jiting at 2 o 3 sa kanyang mga pinagkakatiwalaang aide. Walang marami sa kanila, at hindi nila siya iistorbahin. Nag-dinner si Alex Dixon. Angshan Cheng, Wu Jiting, at ang iba pa sa hapagkainan ay magalang sa kanya. Maingat silang nag-usap at nag-uusap na may ngiti sa kanilang mga labi. Si Angshan Ming lang ang tahimik na kumakain na puno ng ayaw ang mukha. Tuldok. Kinaumagahan, sumakay si Alex Dixon sa lancha patawid ng dagat mula sa Pantalan at bumalik sa Yamang City. Naghintay si Angshan Cheng sa labas ng hotel at nag-ayos na ng helicopter na susando sa kanya. Gayunpaman, isinasaalang-alang ni Alex Dixon na naghihintay ang pamilya ng kanyang tiyahin sa Pantalan. Kung huminto ang 7 o 8 helicopter sa Pantalan, ang helicopter ay mayroon ding insignia ng Black Bear ng Angshan clan dito. Parang ordinaryong turista na sumasakay ng lancha. Uwuo. Sa mahabang sigaw ng lancha, dahan-daang dumaong ang barko. Sinundan ni Alex Dixon ang karamihan at naglakad pababa ng cord ladder. Muli siyang tumuntong sa Pantalan ng Yamang City. Tumayo siya sa sulok ng Pantalan at sumulyap sa karamihan, ngunit hindi nakita ang kanyang tiyahin na dumating upang salubungin siya. Maya-maya ay umalis na ang mga turistang bumaba sa lancha. Tanging si Alex Dixon lang ang nakatayong mag-isa sa Pantalan, naghihintay sa mga taong dumating para sunduin siya. Makulimlim ang langit, parang uulan. Mahigit 40 minutong naghintay si Alex Dixon, ngunit walang dumating para sunduin siya. Hindi niya maiwasang mataranta. Hindi kaya mali ang sinabi ng asawa niya tungkol sa oras sa telepono kahapon. O napunta siya sa maling lugar. Tatawagan pa lang sana niya si Jinling at tanungin ang asawa tungkol dito, biglang nagring ang phone niya. Ang numerong ipinakita ay nasa ibang bansa, simula sa 0095, isang lokal na numero sa Yamang City. Kinuha ni Alex Dixon ang telepono at narinig ang boses ng isang hindi pamilyar na nasa katanghaliang gulang na babae. Ikaw si Alex Dixon, tama. Natigilan sandali si Alex Dixon at sinabing, ako nga. Oh, pumunta ka mag-isa sa Lijing Villa District sa Bird Mountain Road. Kapag nandoon ka, sabihin mo sa security guard sa pinto na kamag-anak ka ni Chairman XC ng Radiance Jade Company.
Papasukin ka ng security guard. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Mayabang at mayabang na wika ng babaeng ito. Napaka-impatient ng tono niya. Ito kaya ang kanyang tiyahin na si Lewis Dauphin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, ikaw ay. Bago pa man siya makatapos magsalita ay parang may naisip na naman ang medyo may edad na. Mabilis niyang pinutol, oh sige, huwag mong sabihin sa security. Kamag-anak ka ni Director Exie, kaya sabihin mo na nandito ka para hanapin siya. Ang kamag-anak ng matandang Exie natin. Lahat sila ay mga taong may katayuan at katayuan. Ang mga may-ari ng Lijing District ay mga big boss na may net worth na 10-10 milyon, huwag mong banggitin ang iyong mga kamag-anak. Ang kanyang mayabang na tono ay parang natatakot na malaman ng iba na may mahirap na kamag-anak ang kanyang pamilya at mapapahiya niya ang sarili kung sasabihin niya ito sa iba. Pagkatapos niyang magsalita, nagtanong si Alex Dixon, ikaw ba si Tita Feng? Oo, hindi mo man lang siya binati ng maaga pagdating mo sa Yamang City. I'll make arrangement in advance and treat you well. Kagabi, tinawagan ako ng papa mo. Nagulat ako. Binigyan ng middle-aged na babae, isang pekeng ngiti at sinabing, sunduin sana kita ng 9:00. Pero nakalimutan kong pumunta sa beauty parlor. Ikaw na mismo ang sumakay ng bus. Malapit ng umulan, mag-ingat na huwag mabasa o magkasakit. Hindi madaling maghanap ng ospital dito, napakamahal ng mga pribadong doktor. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae ang ruta bago ibinaba ang tawag. Bagamat napakainit ng ugali ng babaeng nasa katanghaliang gulang, ramdam na ni Alex Dixon ang kanyang pagkain. Tila hindi mataas ang tingin sa kanya ng titahian ng Lewis family at ayaw siyang tanggapin.